Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Oras sa buong Pilipinas, 7 minuto po makalipas ang alas 5. Ang 13th PMAP Makatao Awards for Media Excellence Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Bulyas at Yuel Reyes. DZRH Boom Balita Balita. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga expose. Naglalagablab na ulat ng mga mobile unit reporter. DZRH Boom Balita. Mainit, malaman, sagisag ng katotohanan. DZRH Boom Balita. Boom Balita. Magandang hapon Pilipinas, ito po si Yuel Reyes. At ako naman si Kyle Bulyas. Sa ulo ng ating mga balita. Boom Balita. Boom Balita. Bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng Bagyong Basyang, umakyat na sa Siyam, higit 6,000 pamilya apektado ayon sa Office of Civil Defense. Balita. Boom Balita. Philippine Coast Guard muling ipinagpatuloy ang diving operation sa lumubog na barko sa Basilan. Balita. Boom Balita. Akbayan Party List pumalag sa pahayag ni Vice President Sara Duterte sa inihaing impeachment laban sa kanya. Balita. Boom Balita. Kaso ng dengue bumaba noong Enero 2026 ayon sa Department of Health. Balita. Boom Balita. Cybercrime law sa bansa dapat nang rebisahin laban sa lumalalang problema sa AI scams ayon sa CICC. Balita. Boom Balita. Panibagong taas presyo sa petrolyo kasado sa susunod na linggo. Balita. Boom Balita. Air Forces ng Pilipinas at Estados Unidos nagsagawa ng serye ng joint drills sa Luzon. Balita. Boom Balita. At retiradong Army Colonel patay sa ambush sa Matalam, Cotabato. Balita. Boom Balita. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong 7 sa buwan ng Pebrero 2026. Live na napapakinggan mula sa number 1 AM station sa Metro at Mega Manila, DZRH 666 kHz. Kaya din ho nationwide via 18 relay stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live stream sa Facebook at DZRH News Television YouTube channel. At napapanood din ho tayo via DZRH TV. Muli, kami ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ako po si Kyle Bulyas. At ito po si Yuel Reyes sa detalye ng mga balita. Alas 5 Gs ng hapon umakyat na sa Siyam ang bilang ng mga napaulat na nasawi matapos ang pananalasa ng Bagyong Basyang. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo na huling naiulat ang 3 nasawi mula sa Iligan City, habang una nang napaulat ang 4 na namatay sa landslide sa Cagayan de Oro City at isang nalunod mula sa Agusan del Norte. Sabi pa ni Castillo, may tuturing na lubos na napinsala ang Iligan City na abot sa 14 na barangay ang naiulat na binaha. Base sa huling tala ng NDRRMC, umabot sa 64,000 na pamilya o 233,000 individual ang apektado ng nagdaang Bagyong Basyang, habang 16,000 pamilya naman ang nanuluyan sa evacuation centers. Balita. Boom Balita. Pakinggan natin si OCD spokesperson Junie Castillo.
Hopefully po hindi na madagdagan UL dahil kaninang umaga yung pinakahuling datos natin doon sa mga apektadong mga kababayan natin, umabot po ito ng 64,360 families Katumbas ito ng 233,000 halos na mga kababayan natin ang naapektuhan sa 517 barangay. So far po wala na pong reported so sana wala na pong madagdag although siyempre nakakalungkot pa rin siyam na buhay po itong baga binavalidate natin na nasawi dahil dito sa Bagyong Basyang. Boom Balita! Boom Balita! Kaugnay po niyan, balik na sa normal ang operasyon sa iba't ibang pantalan sa buong bansa. Ayon sa Philippine Coast Guard, normal operations na muli ang lahat ng shipping at fishing companies matapos manalasa ang Bagyong Basyang. Pasado alas 12 ng tanghali ngayong Sabado, wala na ring naiulat ang PCG Command Center na stranded na mga pasahero, barko, rolling cargos at motor bangkas. Hating gabi kagabi nang umabot sa higit 7,400 pasahero ang stranded sa 73 pantalan sa northeastern Mindanao, southwestern Mindanao, Bicol, eastern Visayas, northern Mindanao, Visayas, Palawan at southern Tagalog. Boom Balita! Boom Balita! Sa iba pang balita, muling ipinagpatuloy ng Philippine Coast Guard ang diving operations sa lumubog na barkong MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan ngayong araw ng Sabado. Ayon sa PCG, ito'y matapos bumuti ang kalagayan ng panahon matapos ang ilang araw na maantala ang search and rescue activities. Isinagawa muna ang external scanning sa nakalubog na barko upang suriin ang kondisyon nito at tukuyin ang mga posibleng ligtas na pasukan bago ang anumang penetration dive. Git ng PCG, mahalaga ang proseso upang matiyak ang kaligtasan ng mga diver at maiwasan ang anumang panganib sa ilalim ng dagat. Sa pinakahuling tala, aabot sa 45 ang nasawi habang nanatili sa 316 ang bilang ng mga nakaligtas. Boom Balita! Boom Balita! Sa iba pa natin mga balita, tinawag ni Vice President Sara Duterte na walang basehan ang impeachment complaint na inendorso ng grupong Akbayan laban sa kanya. Ayon kay VP Duterte, wala itong kalakip na ebidensya para patunayan ang mga paratang laban sa kanya. Giit ng Vice Presidente, matagal na umanong ginagamit ang impeachment bilang tugon ng kanyang mga kritiko matapos ang kanyang pag-alis sa gabinete. Dagdag pa niya, walang kredibilidad ang Akbayan na mag-endorso ng impeachment at iginiip na may malinaw na pampolitikang motibo ang hakbang ng grupo. Sa huli, nanawagan si Vice President Duterte na huwag abusuhin ang proseso ng impeachment at igalang ito bilang mekanismo ng hustisya at pananagutan. Narito si Vice President Sara Duterte. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong Akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Kaugnay ng balitang yan, tama na ang palusot. Bumwelta ang Akbayan Party List sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na walang kredibilidad at walang ebidensya sa inihaing impeachment laban sa kanya. Ayon kay Akbayan President Rafaela David, sa halip na sagutin ang mga alegasyon ay inatake nito ang Akbayan, lalo na ang Chair Emeritus nito na si Senator Risa Ontiveros. Git ng Akbayan, simple lang ang hinihingi kay VP Duterte na ipaliwanag ang pagwalda sa pera ng bayan. Sa kabila umano ng maraming palusot, hinimok nito si VP Sara na maghanda na lang bilang kauna-unahang vice-presidente na mapapatalsik sa pwesto. Kaugnay ho niyan, pinabulaanan din ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang pahayag na walang kalakip na ebidensya sa inihaing impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay Representative De Lima, ang akusasyon laban sa Vice Presidente ay siya ring matagal nang iniiwasang sagutin. Kumpiyansa si De Lima na sufficient in form and substance ang inihaing reklamo at may padadala ito sa Senado para sa paglilitis. Hindi aniya pwedeng isagot ni VP Duterte na patutsyada o pamumulitika lang ang impeachment case at dapat patunayang walang basehan ang mga alegasyon. Boom Balita! Boom Balita! Alas 5:16 nakapagtala ang Department of Health to DOH ng mas mababang kaso ng dengue sa bansa. Yan po'y mula January 4 hanggang January 24, 2026. Batay sa datos na itala ang 7,471
mula sa kaparehong panahon noong 2025 na pumalo sa 25,000 ang kaso. Sa kabila nito, nagpaalala ang DOH na maglinis ng kapaligiran at agad na magpakonsulta kung sakaling makaramdam ng anumang sintomas ng sakit. Balita. Balita. Sa iba pa nating mga balita, iginiit ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na kailangan nang i-update ang cybercrime law ng Pilipinas sa gitna ng dumaraming AI-driven online scams. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso na kailangan nang gawing mas flexible ang batas upang payagan ang agarang pagbablock ng mga mapanlinlang na website. Gayunman, nananatili umanong limitado ang kapangyarihan ng pamahalaan dahil sa desisyon ng Korte Suprema na nagbabawal sa warrantless website blocking. Paliwanag ni Paraiso, bagamat layo ng desisyon na protektahan ang free speech at due process, sinasamantala naman ito ng mga scammer, lalo na't hindi nasaklaw ng kasalukuyang Cybercrime Prevention Act of 2012 ang ilang makabagong uri ng krimen online. Dagdag pa, kailangan din palakasin ang kakayahan ng gobyerno sa cybersecurity, kabilang ang detection tools at firewalls upang labanan ng panloloko gamit ang artificial intelligence. Pakinggan natin ang tinig ni Undersecretary Renato Paraiso. The Cybercrime Prevention Act of 2012. 2012 pa ho, hindi pa natin na-update, Sec. And then there's also that need to upgrade our capabilities. So pagdating sa mga firewalls natin at saka yung mga systems natin para sa detection tools natin and para to combat these mga iba't ibang types of scammers. So it's a combination of both. Balita. Balita. Bad news naman ho sa mga motorista, taliwas sa inaasahang dagdag bawas. Asahan na ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtayo ng oil industry sources, posibleng tumaas ng 80 sentimo hanggang piso ang kada litro ng diesel, habang 40 sentimo hanggang 60 sentimo sa gasolina. Posible namang maglaro sa 40 hanggang 60 sentimo ang dagdag presyo rin sa kada litro ng kerosene. Sa Lunes, malalaman ang final oil price adjustment na ipinatutupad tuwing araw ng Martes. Balita. Balita. Nagsagawa ng serye ng joint air exercises ang Philippine Air Force at United States Pacific Air Forces mula February 2 hanggang 6 sa iba't ibang lugar sa Luzon. Ayon kay Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap na palakasin ng defense partnerships at tiyakin ang seguridad ng pambansang himpapawid. Noong February 2, isinagawa ang live drop exercise na nilahukan ng dalawang FA-50PH fighter aircraft ng Philippine Air Force at dalawang B-52 bomber ng US Pacific Air Forces. Sinundan ito noong February 4 ng air defense exercise sa ibaba naman ng West Philippine Sea na nakatuon sa airspace coordination at command and control integration. Nagtapos sa mga aktibidad sa isang joint bomber air patrol sa West Philippine Sea at Luzon Strait. Balita. Balita. 20 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, dead on the spot ang isang retiradong Army Colonel matapos tambangan sa Matalam, Cotabato Province. Kinilalang biktima na si retired Colonel Leonardo Punzalan na pinaulan na ng bala habang sakay ng minamanehong pick-up truck. Ayon sa investigasyon, tinambangan ng biktima habang binabaybay ang boundary road ng Barangay Kidama. Narecover sa lugar ang mga basyo ng bala mula sa caliber 45 at M16. Naglaan na ng 500,000 pisong reward money si Matalam Mayor Oscar Valdevieso sa kung sino man ang makakapagturo sa mga sospek. Balita. Balita. Hinalay bago pinatay ang isang dalagita sa Kalinog, Iloilo ng kanyang mismong tiyuhin. Ayon sa investigasyon ng Kalinog Police Station, mismong suspect pa ang nagdala sa biktima sa ospital at inireport na nagpakamatay umano ito. Kalauna, nadiskubre na puno ng pasa at pagkakasakal sa leeg ang naging sanhi ng pagkamatay ng biktima. Sa huli, sumuko ang suspect at inamin ang nagawang krimen. Balita. Balita. Wawa naman. Samantala, labas muna tayo ng ating himpilan. 2 ang sugatan matapos mabangga ng motorsiklo ang tumatawid na pedestrian sa Hermosa, Bataan. RH37, Danny Kumilang sa detalye. Danny? 2 katao ang nasugatan matapos mabangga ng isang motorsiklo
ang isang tumatawid sa Roman Highway, Barangay Palian, Hermosa, Bataan. Batay sa inisyal na investigasyon ng Hermosa Municipal Police Station, binamaneho ng isang 26 anyos na lalaki, residente ng Oriental Mindoro, ang Yamaha Aerox na siyang nakabangga sa 41 anyos na biktima na residente naman ng Balanga City habang ito ay tumatawid sa karsada. Dahil sa insidente, parehong nagtamo ng sugat ang motorista at ang tumatawid na biktima. Agad silang isinugod sa Dinilipian District Hospital sa tulong ng mga responding tauhan ng Hermosa MDRRMO. Patuloy pang isinasagawang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang kabuang detalye ng insidente. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita! Balita! Maraming salamat, Danny. Samantala, Coast Guard Northern Samar na iligtas ang isang sakay ng lumubog na motorbangka sa dagat sa Kapul, Northern Samar. Detalye mula kay RH34, Jane Galit Bantayan. Jane. Nagsagawa kahapon ang search operation ng Coast Guard Station sa Northern Samar matapos lumubog ang motorized bangka sa karagatan ng Kapul, Northern Samar kahapon. Agad nagtungo sa lugar ang Coast Guard nang makatanggap ng impormasyon kung saan isang katao ang sakay ng nasabing motorized bangka. Na-rescue mula sa lumubog na bangka ang sakay na kinilala na si Henry Hiriro at ngayon ay ligtas na ito. Sa investigasyon ng Coast Guard, ang bangka ay mula sa Victoria, Northern Samar at pagdating sa gitna ng dagat ay pinaghahampas ito ng malalaking alon hanggang sa tuluyan ng makapasok sa loob ng bangka ang tubig dahilan ng paglubog nito. Matatandaan naglabas ng Sea Travel Advisories ang Coast Guard Station sa Eastern Visayas at Northern Samar sa pagbabawal ng biyahe na mamalit na sagahan pandagat dahil sa masamang panahon sanhi ng Tropical Storm Basyang. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita! Balita! Maraming salamat, Jane. Samantala, higit 85,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu at baril na kumpiska naman sa isang street-level individual sa San Nicolas, Pampanga. RH38 Freddy Fajardo. Freddy. Arestado ang isang 29 anyos na binata mekaniko high value individual na residente ng San Nicolas, Pangasinan matapos makumpiska sa kanilang tahanan ng 4 na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 12.58 grams na may street drag price na 85,544 pesos at isang kalibre 38 baril na may 3 bala. Batay sa ulat ni San Nicolas Acting Chief of Police Major George Banayos, nagsilbi ng search warrant ng kanyang mga tauhan na pinalabas ng RTC Tayug kasama ang PDEA, Pangasinan Regional Intelligence Division ng Pro 1 at kasamang ilang barangay official sa lugar ng halugugin ng tahanan ng suspect at dito na kumpiska ang iligal na drug at baril. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Act ang kinakaharap ng suspect na kasalukuyang nasa likod ng rehas na bakal ng San Nicolas Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 nag-uulat para sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita! Balita! Maraming salamat, Freddy. Sa iba pa natin mga balita, ibinabana ng FIVOX ang alert status ng Bulkang Bulusan mula Alert Level 1 patungong Alert Level 0. Ayon sa FIVOX, bumalik na sa normal ang mga binabantayang senyales ng volcanic unrest ng bulkan. Bumaba na sa baseline levels ang volcanic earthquakes, gas emission at ground deformation ng bulkan. Mahina na rin ang binubugang usok sa tuktok nito na indikasyon ng katahimikan at hindi pagsabog sa ngayon. Gayunman, pinaalalahanan pa rin ang publiko na iwasan ang 4-kilometer permanent danger zone dahil sa posibilidad ng biglaang phreatic eruption, pagguho ng bato at landslide. Balita! Balita! Alas 5:26 samantala pumanaw na ang bunsong kapatid ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Benjamin Bong Duterte. Ang pagpanaw ni Bong ay inanunsyo ng kanilang pinsan na si Nitsky Lopez Adusta sa isang Facebook post. Nagpaabot naman ng pakikiramay at pakikiisa sa pamilya Duterte ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag ang pamilya Duterte tungkol sa pagpanaw ni Bong Duterte na kapatid ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balita! Balita!
Iginiit ng Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation ng Cambodia na wala sa kanilang bansa ang negosyanteng si Atong Ang taliwas sa ilang ulat na posibleng naroon ito nagtatago. Ayon sa ahensya, walang record ng pagpasok o paglabas si Charlie Chu Hai o sa kahit saang border checkpoint ng nabanggit na bansa. Ang paglilinaw ay upang maitama umano ang mga balitang nagtatago sa Cambodia ang negosyante na nahaharap sa mga kasong kriminal. Samantala, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na kanilang iginagalang ang pahayag ng pamahalaan ng Cambodia. Hindi mo na rin talaga alam kung anong totoo sa panahon niya. Iba din kasi yung power nila, so kahit saan parang kaya nilang magtago. Laban o bawi. Minsan sasabihin mo, hindi ko naman sinabi ko naman na ganito, hindi naman ganyan . Hindi ko naman sinabing isusuko yung ganitong teritoryo . Tapos biglang babawiin sa ewan ko ba? Boom Balita! Boom Balita! Oras po natin, alas 5:27 na ho ng hapon. Ninyo pa rin nakakasama. Ako po si Kyle Bulias. At ito po si Yuel Reyes sa pagbabalik natin mga malalaking balita sa nagdaang linggo ay atin hong babalikan sa DZRH Boom Balita Rewind. Partner, oras natin. Oras po natin, alas 5:28 ng hapon. This time check is brought Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Helps stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta,
Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy Kala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa isang pag-aaral ng Journal of Consumer Marketing ni Sean Kowari at Morgan Poor, napag-alaman na ang pagkuha ng litrato bago kumain ay nakakaapekto sa persepsyon at sa buong karanasan ng isang individual habang kumakain. Bahagi dito ang mga proseso ng pagkuha ng litrato gaya ng lighting, anggulo at maski ang oras na ginugol sa pagkuha ng litrato at pag-share nito sa social media ay siyang nakakapagpasarap daw ng pagkain. Ayon sa pagsusuri, ang kalidad ng larawan ay may direktong epekto rin sa persepsyon ng lasa ng kakain nito. Halimbawa, ang larawan na kinuha sa maliwanag na lugar ay maiisip ng isang individual na ito ay masarap at sa tuluyang pagtikim at pagkain, nakaregister na sa kanyang isip na ito nga talaga ay masarap. Napatunayan ito sa grupo ng mga #Healthy Living Eaters na laganap sa social media na nahihikayat umano ang mga tao na masarap ang pagkain ng salad o mga gulay, gamit lamang ang mga larawan na personal nilang kinuha. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Lens Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Bulyas at Yuel Reyes. Balita! Boom! Balita! Oras natin, alas 5:34. Partner, may tumatakbo daw ngayon tayong kasamahang reporter. Makikibalita nga muna tayo dyan sa Subic dahil kasado ngayong araw itong Subic International Marathon 2026, Run with Heart and Purpose. Alamin nga natin ang latest mula kay RH30, Eric Dastas. Eric, magandang hapon. Ilang minuto na lamang at tatakbo na itong pinakauna na 10 kilometro na gagawin nga dito sa Run for Heart Purpose bilang bahagi ng Philippine National Police o sa panguna nitong Police Chief Melencio Nartates Jr. na isulong ang mahigpit na disiplina ng buong hanay ng PNP, hindi lamang sa disiplina sa kaisipan kundi maging sa pang-physical na pangangatawan at physical fitness. Kasama rin dito si Lieutenant General Bernard Panak at maging si Red Stripe General Samson Tukay na siyang namamahagi na. Ito na, tumakbo na at ito ay 10 kilometro at sundan naman ito ng 3 kilometro, 2 kilometro hanggang makarating na doon sa 42 kilometers. Natatagal naman hanggang bukas ng umaga. So, tabayanan pa natin at ito yung mga participants ito ay nagmula pa rin sa iba't ibang panig ng mundo kung kaya't itong marathon ngayon ay suportado na rin ng mga ilang mga individuals o mga ibang local government, particular na dito sa Region 3. Ito pa rin si Eric Dastas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita! Boom! Balita! Maraming salamat, Eric Dastas. Alam mo, maganda yan. Paminsan-minsan maganda rin lumahok sa mga fun run. Pero wag muna doon sa 42 kilometer. Baka hindi kayanan kapag bago pa lang. Okay yung 3K or muna, 5K. 5km. Ayan. At ngayon, nauuso din ngayon kapag may mga alaga kayong aso o pusa, yung pet run. Diba? Pero Usually 1 kilometer. 1K or 1.5K. Ayan. Lalo ngayon, pababa ng pababa yung mga kaso ng mga inaatake sa puso. Kaya
loosen up ngayon. Maganda na Importante palakasin ang ating puso at immune daga. system, lalo na. At sa dami ng mga sakit ho ngayon. Balita! Boom! Balita! Mga malalaking balita nitong linggo ating babalikan. Ating hihimayin dito pa rin sa DZRH Boom! Balita Rewind! Lain na natin ang top 5 story of the week. Ito, nagulat ako dito. Di ko alam na may ganito palang wanted pala. Etong si Leyte Mayor Kerwin Espinosa. Abay sumuko na raw ho sa National Bureau of Investigation Cebu si Albuera Leyte Mayor Roland Kerwin Espinosa. Kinumpirma ito ni NBI spokesperson Palmer Malyari matapos na maglabas ng arrest warrant si Judge Merlo Pasco ng Cebu City RTC. Naglabas ng mandamiento de arresto ang korte laban kay Espinosa at 4 na iba pa noong February 4 kaugnay ng kinakaharap nilang kasong pagpatay. Nabatid na kinasuhan si Espinosa sa nangyaring pagpatay noong September 2024 sa Baybay City, Leyte. Kabilang sa mga co-accused si Espinosa ni Espinosa ay kinilalang sina Ronald Bulak aka Junjun, Rico Francisco, mga alias na lang ho ito, alias Loloy, at isang alias Ronel. Walang inirekomendang piyansa ang korte para sa pansamantalang paglaya ng mga akusado. Para naman sa ating top 4 story of the week, itinuturing na ng Department of Interior and Local Government na case closed ang insidente ng pagpatay sa isang babaeng polis at kanyang 8 years old na anak matapos maaresto ang 4 na suspect. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ihahain na ang mga kaukulang kaso laban sa mga suspect at tinawag niya itong isang slam dunk case. Naging motibo niya sa pagpatay ay pera matapos nalokohin ng suspect na si Pia Katrina Panganiban at ng kanyang asawang dati ring polis na si Christian Panganiban ang biktima. Nabatid na bibili sana ng sasakyan si Molianido kung saan nagbigay na siya ng paunang bayad at ibinenta din ito ang kanyang Toyota Innova upang ipandagdag sa bibilhin, ngunit na-scam siya ni Pia Katrina. Ayon kay Remulla, pinaslang umano ang mag-ina sa loob ng bahay ng mga suspect habang naroon ang kanilang 3 menor de edad na mga anak na isinama pa umano ng itapo ng mga bangkay. Nasa kustodiya rin ng pulisya ang kasambahay ng mag-asawa at kapatid ni Christian Panganiban. Ito naman ho, latest na latest. Umabot na sa 9 na katao ang napaulat na nasawi dahil sa epekto ng bagyong Basyang. Ayon kay Office of Civil Defense spokesperson Johnny Castillo, huling naiulat ang 3 nasawi sa Iligan City. Una na hong iniulat ang 4 na nasawi sa landslide sa Cagayan de Oro City kahapon. Samantala, pinaka naapektuhan naman ng bagyong Basyang ang Iligan City, kaya naman isinailalim ito sa state of calamity. Sa pinakahuling tala pa rin ng NDRRMC, nasa higit 64,000 pamilya o 233,000 individual ang apektado ng kalamidad, kung saan 16,000 pamilya ho ang nasa evacuation center. Di inaasahan na ganito kalakas to. Dahil ang initial forecast nga, TD. Tropical depression. Kung although hindi naman kasi laging iniaalis yung posibilidad na lumakas pa, pero sinasabi kasi na rare na nagkakaroon ng bagyong ng ganitong buwan, especially umiiral pa rin yung hanging amihan. Pero ayun. Di tayo binagyo, parang last year wala nga ako naalala na binagyo tayo ng February. Wala pang bagyo. For first few months wala. Actually, first 6 months. First 6 months. Nung 2025. Pero ngayon, January, meron tayong bagyo. Although nalusaw
Hindi naman agad bagyong ito. ano nga ulit yung A natin? Nakalimutan na. Ano yung A natin bagyo? Si nako. Basta yan. Basta si bagyong A. At hindi, nabasa ko kanina talaga yung bagyong A. Sa dami ng mga nangyayari, ng mga malalaking nangyayari na binabantayan natin. At ito si bagyong Basyang. Nako, wawa ho yung ating mga kababayan lalo sa Iligan City, yung mga inanod ng rumaragasang baha ho dyan. Sana mabilis na makabangon ng ating mga ayong bagyong Ada. Sana mabilis na makabangon ng ating mga kababayan. Babalikan ho natin ang ating top 2 at top 1 story of the week. Ilan po muna mga paalala, Pilipinas ang ating oras, alas 5:42 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa... Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms.
Amoy kalat, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Alas 5:47 na ho ng hapon para naman sa ating Top 2 Story of the Week. Dito pa rin sa DZRH Boom Balita Rewind. Nilinaw ni Senate President Vicente Soto III na walang power sharing sa Senado kahit pa may mga senador sa mayorya na nagsasabi na si Senator Loren Legarda na ang posibleng susunod na pinuno ng mataas na kapulungan. Ayon kay Soto, nagsimula lamang ito bilang biro sa kanilang usapan sa Senate Lounge na umani ng espekulasyon matapos mag-post si Senator Kiko Pangilinan ng group photo kasama sina Soto at Legarda at iba pang mga senador na may caption na power sharing. Ayon kay Soto, ang totoong nangyari ay tiniyak umano ng ilang senador kay Legarda na siya ang ihahalal bilang Senate President matapos ang 2027 budget season o sa 2028 bago matapos ang termino niya sa 20th Congress. Sinabi rin ni Soto na pumayag si Legarda sa plano kahit ilang buwan na lamang ang matitira sa kanyang termino, bagamat maaari naman siyang tumakbo muli sa susunod na halalan. Samantala, sinabi ni Legarda na wala siyang alam tungkol sa naturang usapin at ayaw niya magkomento sa bagay na hindi siya naabisuhan o nalilinawan. Parang mas magulo ngayon ng Senado kumpara sa Kamara. Naalala mo ng mga nakaraan ng shaken ng leadership sa Kamara. Kung dapat nang palitan si Speaker Romualdez. Pero parang ngayon ang bilis ng palitan ngayon. Ang palitan ngayon. Pati committee chairmanship, ang bilis na magpalitan. Oo, kaya aantabayanan pa rin ho natin yan. Pero ang numbers pa rin sa ngayon ay nasa, sa majority na kinabibilangan ni SP Tito Soto at ang pagpapatuloy ng hearing ng plenary na sa Lunes na. At si Tito Soto pa rin ang nakaupong SP. Para naman sa ating Top 1 Story of the Week, unang-una ho ngayong linggo. Pero bago yan, magandang hapon muna, nakatutok sa atin si Boss Jomay Paroco. Boss Jomay, magandang hapon. Sa atin hong Top 1 Story of the Week, mistulang nakaligtas si Pangulong Bongbong Marcos sa unang impeachment complaints laban sa kanya matapos ideklara ng House Committee on Justice na insufficient in substance o walang sustansya ang mga inihaing reklamo. Una ho ay sinampa ni Attorney Andre De Jesus at ang ikalawa naman ay mula sa koalisyon ng bagong alyansang Makabayan na hindi na isinailalim sa full hearing para matukoy kung may probable cause. Ngunit kahit ibinasura na ang dalawang reklamo, ang committee report ay susumite sa plenaryo ng Kamara kung saan dedesisyonan ng 318 kongresista kung pagtitibayin ang pagbasura sa impeachment o babalik ta rin ito sa pamamagitan ng 1/3 votes. Sinabi ni Justice Committee Chairperson Representative Jervil Luistro na tanging ang ganda ng kasalang poster ni Representative Luistro sa Batangas. Tanging 1/3 votes lamang ang kailangan upang mabaliktad ang desisyon ng komite at muling buhayin ang impeachment complaint laban kay PBBM.
Samantala, ikinatawa naman ni Marcos ang naging pagbasura sa dalawang impeachment complaint dahil abala umano ito sa kanyang trabaho. Dagdag pa ni Marcos, hindi naman siya masyadong nag-aalala dahil wala namang grounds para siya'y ma-impeach. Samantala, ayaw nang magkomento ng Pangulo sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at sinabing hayaan na lang ang Kongreso na gawin ang kanilang trabaho at more likely, mukhang mas magkakaroon ng sustansya yung impeachment laban kay VP Sara. Pero ang sabi nga sa atin sa interview sa Makabayan, dahil sa treatment na ginawa ng House of Representatives, especially yung Justice Committee, hindi daw talaga may iwasang ma-question kung magpo-proceed ulit o makikita sa deliberasyon ng Kamara na sufficient naman yung kay Vice President Sara. Duterte. Palagay ko nga tama yung kay Tito Soto na statement na halos impossible na ang impeachment ngayon dahil prerogative na pala ng mga kongresista kung itutuloy o hindi yung impeachment. Wala pa ho ako nakita sa history ng Kamara, ng Kongreso na ang karamihan ng mga congressman ay kontra sa administrasyon. Ibig sabihin, ang magiging deciding factor talaga kung kaalyado mo o hindi. Kaya, nako, tama nga siguro yung akbayan na dapat pagandaan na lang ni VP Duterte yun hong impeachment complaint laban ho sa kanya. Yan na ho, malalaking balita ngayong linggo na ating binalikan. Ating hinimay, dito lang yan sa DZRH Boom Balita Rewind. Narito ang mga sari-sari at mga halo-halong balita. Balitang showbiz, balitang sports, balitang pangkalusugan, balitang karumal-dumal, balitang kahindik-hindik, at balitang nakakatuwa. Dito lamang sa ating mga chapsuy na balita. Mga chapsuy na balita. Sa ating chapsuy na balita, unahin na natin ang balita sa ibayong dagat. Isang babae raw ho ang nasawi sa bansang Bangladesh. Yan ay matapos magka-Nipah virus. Ayon sa World Health Organization, nagkaroon ng lagnat, pananakit ng ulo, disorientation. Ito ba yung nararamdaman mo kanina? Hindi naman. At kumbulsyon ng pasyente bago nasawi nga ho nitong mga nakalipas na isang linggo. Dami kasi nagkakasakit sa Pilipinas Wala umano itong travel history ngunit may ulat na uminom siya ng hilaw na katas ng date palm. Date palm na posibleng kontaminado ng paniki. Napangunahing pinagmumulan ho ng Nipah virus samantala bagamat negatibo sa impeksyon, minomonitor pa rin ang 35 kataong nakasalumuha ng babae. Pero ayon ho sa health experts, hindi naman to airborne gaya ng COVID-19. Hindi rin to super flu. Ito ho ay naipapasa ng contaminated na karne, prutas na kinagatan ho ng hayop na may virus. Kaya pag kinain din natin yon, lalo na ho ito, hilaw din yung ininom na katas, mas mataas yung prone na magkaroon ng Nipah virus. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Dire-diretsuhin na natin sa atin hong balitang sports. Wala pa lang ngayon ang ating kakaibang balita princess, si Miss Jackie Brescio. Papagaling. Nakakabanggit lang natin na grabe mga sakit ngayon. Sa ating balitang sports, natapos na ang laban ni Alex Ayala sa Abu Dhabi Open kasunod ng pagkatalo nila ni Janice Tijen sa women's doubles semifinals. Pinataob sila ng tambalang Teresa
Mihalikova at Olivia Nichols sa score na 4-6 at 2-6. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang Middle East swing ni Ayala dahil magtutungo naman ito sa Doha para sa Qatar Open. Sasabak si Ayala sa round of 64 kung saan nakakuha siya ng slot sa main draw matapos mag-withdraw si Veronica Kudermetova dahil sa injury. Dahil dito pasok din bilang qualifier si Ayala para naman sa Dubai Tennis Championship sa darating na February 15 hanggang 21. May oras pa naman tayo, paliwanag mo nga partner. Ano tong sa tennis kasi hindi tayo masyadong familiar ng mga Pinoy eh. Ano yung pagkasinabi mong round of 64? Well, disclaimer muna, hindi ko pa sobrang gamay, pero thanks to Alex Ayala, maraming Pilipino ngayon ang nahuhumaling, 'di ba? Tsaka nagkakaroon ng interest sa mundo ng tennis. Pero round of 64, basically 64 yung players na maglalaban. Okay. So hindi yung round 1, round 2, round 3. Hindi. So parang anong nangyayari, 'di ba? Yung 64 na yon, kalahati agad yung may eliminate kasi parang do or die siya. Pag natalo ka ng isa, exit na yun. Exit na. Exit ka na doon sa competition. Kaya parang saludo din talaga kay Alex kasi 'di ba parang tuloy-tuloy yung laban niya. Minsan dire-diretso talaga galing lang siya ng Australia, lumipat siya sa Pilipinas para doon sa first ever Philippine Open. After nito diretso na siya diyan sa Abu Dhabi. Tsaka ngayon, eto, naman, panghuli. Qatar. Ano yung pagkasinabi mong WTA 125 o WTA 500? Ayan, sa mga na hindi pa familiar, although ako hindi ko din siya super familiar pa rin, pero kasi 'di ba meron tayong ranking para sa mga tennis players sa women, specifically yung Women's Tennis Association. May pointing system 'yan, kaya recently kung hindi niyo pa ho nabalitaan, umaangat yung rankings ni Ayala kada laban niya, despite kung hindi man siya yung mag-champion. Kasi every panalo, meron niyang corresponding points. So doon nadadagdagan base sa naipanalong torneo. At yung makikita natin, yung kung hindi ako nagkakamali, itong nakikita natin sa mga headlines, sa mga balita, yung title ba nung competition na WTA 250 o WTA 1000, yun yung pinaka ma-earn na points. Yun yung kapag nag-champion ka, yun yung points na makukuha mo. At syempre kapag iba talaga kapag nag-Grand Slam champion ka. Hayaan nyo sa mga nakikinig sa atin, mga nakatutok, next time i-interview natin si Kume, si ang pamangkin ni Tito Chuhin ni Alex Ayala, si Commissioner Noli Ayala ng Philippine Sports Commission, para mahimay natin lalo kung ano yung mga tanong natin dito sa sports. Magandang pag-usapan to paminsan-minsan. Samantala, partner, sa ating showbiz. Ito na nga, sa ating showbiz balita, ginulat ng Nations Girl Group na BINI ang Mall of Asia Arena matapos silang magkaroon ng surprise performance sa round 3 concert ng veteran girl group na Sex Bomb Girls. Sa gitna ng performance ng Sex Bomb sa kanilang hit song na Halukay Ube, sumulpot sa gitna ng stage ang BINI para sumabay sa kanilang performance. Napaimdak din ng audience sa performance ng dalawang girl group mula sa magkaibang henerasyon dahil kinanta rin ng BINI ang kanilang viral hits na Salamin Salamin at Pantropiko kasama ang Sex Bomb Girls. Sa huli ng kanilang performance, nagsalita ang leader ng Sex Bomb Girls si Rochelle Pangilinan para linawin na walang kompetisyon sa dalawang grupo. Una nang sinabi ni Rochelle na isa sa mga dahilan kung bakit nabuo ang reunion ng Sex Bomb Girls ay dahil sa anak niyang fan ng BINI. Parang passing the torch na ito, no? Totoo. Ano na yan? Yung mga anak ng mga fan ng Sex Bomb, sila na yun. Fan ng BINI. Kaya naman parang mistulang reunion sila. Yun. Diba? Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Boom! Balita! Boom! Balita! Ang 13th Team Up Makatao Awards for Media Excellence Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Bunyas at Yuel Reyes. DZRH. Boom! Balita! Boom! Balita! Balikan natin ang ating headlines. Bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng Bagyong Basyang, umakyat na sa siyam, higit 64,000 pamilya apektado. Philippine Coast Guard muling ipinagpatuloy ang diving operation sa lumubog na barko sa Basilan.
Tinis pumulag sa pahayag ni VP Sara Duterte sa inihaing impeachment laban sa kanya. Kaso ng dengue bumaba noong January 2026 ayon sa Department of Health. Cybercrime law sa bansa dapat nang rebisahin laban sa AI scams. Panibagong taas presyo sa petrolyo kasado sa susunod na linggo. Air Forces ng Pilipinas at Estados Unidos nagsagawa ng serya ng joint drill sa Luzon. At retiradong Army Colonel patay sa ambush sa Cotabato. Yan ho ang mga balitang tinutukan ng DZRH News Center. Kami ho ang inyong mga nakasama. Ako po si Kyle Bulias. At ito po si Yuel Reyes. Maraming salamat sa atin hong mga nakasabaybay, mga nakatutok mula ho kaninang alas 5 ng hapon. At syempre sa ating DZRH Radio Tech si Jeric Barreto at sa ating DZRH TOC. Nababanggit lang natin yung TOC natin. Sino ba naka-duty ngayon sa TOC? Maraming salamat sa ating nakaagapay sa DZRH TV Tech. Hello din kay Mama dyan sa Global Medical Center sa Laguna. Mama, magpagaling ka. Ingat-ingat ho sa lahat ng mga bibiyahe, lalo na ngayong weekend. Happy weekend! Maagang